Praise God. Nais ko lamang magpasalamat at magpatotoo sa kabutihan ng Diyos, no? Sa aking buhay. Praise God. Kasi last 2023, paten ako ng Global Vision School Conference. One day lang yon sa Payatas, Quezon City. Tapos nag-apply kami ng pa-Korea ng March ata, kung ako nagkakamali, dumaan pa kami ng agency 2024. Pero na-deny kami lahat ng mga pastor na nag-apply. So, medyo nalungkot kasi hindi natupad yung pangarap ko noon. Actually, nung napunta ako sa Baguio, meron nung sa Botanical Garden, meron doong Korean Park. So sa loob-loob ko, hindi ko sinasabi sa kasama kong pastor, si Pastor Ronald, Lord, i-claim ko na makarating ako ng Korea. So, nandun ako sa Korean Park, posing-posing, pero actually nag-pray ako. Picture-picture, pero actually nag-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto ko makarating ng Korea. I claim it. So, hindi nga natupad last year. So, mga youth, pinost ko sa group chat na merong youth encounter ng January, this 2025, 2 days. Libre ang accommodation, libre pagkain, pamasahin nyo lang ang sagot nyo. Ni isa sa youth, wala nag-responded pa. So, sabi sa akin nung kaibigan kong pastor, si Pastor Erlindo, Pastor, kung wala kang youth na may sama, ikaw na lang ang pupunta. So, pupunta ako sa youth encounter noong January 3 and 4 ata yun, 2025. Puro youth, kakaunti lang yung mga gayut. So, pero in-enjoy ko lang yung encounter. And then, binigyan ako ni Sister Nori ng planner, maliit na planner, noong March 2. Sinulat ko, a bucket list, travel to South Korea this year. Sinulat ko, travel to South Korea this year. Yun ang gusto ko mangyari. Dahil meron Global Vision School Conference sa Laurel ng March 17. March 2 ito binigay, di ba? March 2, sinulat ko, travel to South Korea this year. October, ang para sa mga pastor at sa mga leader ng church. Pero bago ka makarating ng Korea, dapat dadaan ka ng Global Vision School Conference dito sa Pilipinas. Kaya si Sister Erlinda, Sister Melody, Sister Mispa and Brother Chilito, pwede sila mag-apply sa Korea by October. No? Kasi para sa mga pastoral leader yun. So tinawagan ako ng kaibigan kong pastor, Pastor Erlindo. Pastor, may youth ka ba na pupunta sa Korea this April? Sabi ko, wala pastor, wala ni isang pumatin sa youth encounter noong January. Sabi ko, pwede ba ang pastor mag-apply dyan, pastor? Sabi niya, pwede pastor, apply ka. So, nag-apply ako. April 7, nagpasa na ako sa Korean Visa Application Center sa BGC. April 7 yun. Ang text na natanggap ko, sabi, your application had been screened and stored. Sabi ko, ba't hindi approved? So, hinahanda ko na yung sarili ko, na-deny na naman ako. Kasi nakalagay your visa application has been screened and stored. Hindi sinabing approved. So, pagpunta ko ng 21, Monday, expected ko, deny ako. Kasi wala namang approved dun sa text. Dapat your visa application has been approved. Wala namang approved Screened and stored. So sa madaling sabi, hinanda ko na sarili ko na dinay ako. Tinawag yung pangalan ko,
Sabi, sir, ang visa ngayon ay papel na, hindi tatak. Wow, sabi ko sa loob-loob ko. Approve pala ako, hindi pala ako dinay. So, medyo on cloud na eh, masaya-masaya. Umuwi, sabi ko sa asawa ko. Actually, sabi ko, mukhang denied ako. Sabi ko, approve pala ako. So, tutuloy ako sa Korea. So, purihin ng Diyos dahil yung mga steps of faith or demonstration of faith mula sa Baguio Botanical Garden, sa Korean Park, Lord, I claim na makarating ako ng Korea. Ito na yung fulfillment. Kaya kung ito binabanggit sa inyo, ganun kasi ang pananampalataya. No? Pag meron kang isang bagay na hinihingi sa Diyos, hindi siya kagyat na ibibigay, you have to take a step of faith. Meron kang confession. Meron kang declaration. At yung pinag-aralan ko, sinasuggest ko kay Sister Gina pagka-graduate niya ng 4 years sa Global Life University, mag-enroll siya for master sa doctorate. Yung Asian Seminary of Leadership, ano to, worldwide ito, no? May Africa, may Pakistan, may India, may Indonesia. Yung presidente noon, minessage ako, ini-invite na naman ako sa Korea by August. 2 weeks. Tung vision o global vision, yung vision sa global vision, mamasahin mo lang ang sasagutin mo, pero yung pagkain, accommodation, sila ang may sagot. So yung invitation sa akin sa Korea ulit, sa August, ganun ulit. Libre yung accommodation at libre yung pagkain. Pamasahe mo na lang ang sasagutin ko. Pero sabi ng presidente, pray the Lord will provide. Pray the Lord will provide. Sabi ko, baka sasagutin pa ako nito sa pamasahe kasi ba't niya sinabing, pray the Lord will provide. So, I give the glory to God kasi mga pangarap, sabot na langit ng ating puso ay dinidinig niya. Maniwala lang tayo, magtiwala lang tayo. Amen? Police Ministry sa Special Action Force ay sa ngayon, yung Alistair class, tinuruan natin from June up to April, graduate na sila. So sabi ko kay Captain Palco, pwede mo akong i-connect dun sa kaklase mo, Assistant Course Director, dun sa isang klase, nagsimula ng December, na kahit graduate ng Alistair class, pwede pa rin ako mag-minister ng Word of God, mag-preach ng Word of God sa SAP. So, sabi ni Captain Palco sa akin, through text, sabi niya, Pastor, gusto nila. Sabi ko, sige, Captain Palco, pagbalik ko na lang ng Korea, sisimulan ko yung police ministry doon sa isang klase. Hindi ko pa alam ang pangalan ng klase na yun. Kaya, again, desire ng puso ko, magtuloy-tuloy yung police ministry. Nagsimula kami, ni Brother Eric, siya yung unang kasama ko. Ngayon, siya uli yung kasama ko. February last year, no? Kasi pinagkakatiwalaan ka ni Lord ng isang bagay, dapat mamahalin mo, i-appreciate mo, papahalagahan mo, at aalagaan mo yung bagay na pinagkakatiwala sa inyong Panginoon. Amen? Amen? Huwag mong babaliwalain kasi pag binaliwala mo, kukunin ni Lord yan eh. Kasi hindi ka kakatiwalaan. Kanina, nag-pray ako ng tahimik. Sabi ko, Lord, thank you na ang BCM magiging megachurch. Alam niyo ba ang megachurch? At least 2,000. May 100 ba tayo ngayon? Wala. Kasi yung silya na nilalatag, 72 lang yan eh. Di ba, Brother Wilson? Pinag-pray ko palagi, tahimik, Lord, grant me hundreds. Bigyan mo ako ng daan-daan. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Lagi kong pinag-prayan. Pero kanina,
Hindi ko lang pinag-pray yun. Sabi ko, Lord, thank you sa mega church. So, ang Espiritu ng Diyos, pinupukaw yung puso ko na hindi ko nahingi, kundi pasalamatan ko na. Amen? Ang gano'n ko sinasabi yan, pananampalataya yan. First time ko makarating sa isang bansa na walang visa. Na mayroong visa pala, sorry. Kasi yung mga Hong Kong, Taiwan, Thailand, Cambodia, Singapore, Malaysia, walang visa dyan. Pwede kang pumunta dyan. Kahit 30 days, walang visa. Israel, wala rin visa sa mga Pilipino. Pero nung napunta ako sa Israel, 2012 pa, matagal na panahon na, 9 days lang kami roon. At doon ko nga nakilala si Pastor Luis Macandalay, na siyang nagrekomenda sa akin, na mag-asawang Brother Ernie at Sister Ellie Yumampo na maging pastor ng DCM. Ay yung kilos ng Diyos, no? Sustain niyo ba yung sinasabi? Ay yung kilos ng Diyos. Pastor Luis Macandalay, doon ko pa nakilala sa Jerusalem, sa Israel, kasi may mga name tag kami. Luis Macandalay siya, Luis San Fernando ako. Mabait si Pastor Luis, nilapitan ako. Tukayo! Nagkasundo agad kami. So, 2012 yun, 2017, recommenda niya ako na maging pastor dito. Praise God, 8 years na. Sandali lang ang panahon, naka 8 years na ako dito. Pero 9 days lang yun sa Israel. So, pinakamahaba sa ngayon, yung Koreana, 12 or 13 days. Kaya dalawang gabi kung hindi makatulog, sa excitement. Excited ako na, wow, makakarating na rin ako ng Korea. At loobin ng Diyos, makabalik ng August. Loobin ng Diyos, makabalik ng October. No? Maginoon, na-deny ako last year. Pero kung loobin ng Diyos, 3 beses ako ngayon makakarating ng Korea. Parang ako lang masaya. Parang hindi kayo masaya. Hindi ka pwede mag-overstay doon. Last Sunday, pinala ko sana mag-anoint ng oil, pero hindi niloob na Lord. Kaya mag-anoint ako ng oil. Meron ko yung hinihingi sa Diyos. Ano ba yun? Sa puso at isip nyo, nakapasa sa board exam. At tulad ni Jerry, nakapasa sa board exam. Maging pulis. Tulad ni Gemma. Maring yan nasa puso nyo. Ano bang pangangailangan? Lalapit natin sa Diyos mamaya at siseyohan natin sa pamagitan ng pagpahid ng langis at manampalataya tayo. Amen? O ano ba yung hinihingi natin sa Diyos, ibibigay mo. Napakabuti ng Diyos, siya ay ating Ama sa langit at ang mga panalangin ko ngayon ay puro pagluha, pag-iyak. Na nakikita ko yung napakayamang awa niya sa buhay ko. Napakalaki ng awa at napakasagana ng habag na ipinapakita ng Diyos sa akin. Sinabi naman din ng Panginoon yan sa Marcos, kung kayo'y merong hihingin, ipasalamat nyo na. Amen ba? No? Basahin ka natin para meron tayong biblical basis. Sabi rito sa Mark chapter 11, Mark 11 verse 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pananalangin. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo iyon. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. So, hindi mo na nga hihingin eh. Paniniwalaan mong natanggap mo na o ipapasalamat mo na natanggap mo na at
Matatanggap mo nga. Amen? Iba yung panalangin na hinihingi at iba yung panalangin na ipinapasalamat mo na o pinaniniwalaan mo na tinanggap mo na. Amen? So, tayo tayong lahat para sa panalangin. Tayo manalangin. Salamat po, Ama. Purinan sa buhay ka, Diyos sa mapanal. Panginoon, kamay na lang ng langit at lupa. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at abag. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong pagtutustos. Thank you, Lord, Father in heaven, for providing for us, sustaining us, preserving and protecting us, showing us mercy, showing us grace, and showing us love. Thank you for your goodness, righteous Father in heaven. Lord, we declare you are our provider. Ayong Panginoon, nagkakalob sa amin ang lahat ng aming pangangailangan, batay sa iyong banal na salita, ibibigay mo, O Diyos, lahat ng aming pangangailangan, buhat sa kayamanan mong hindi mauubos sa kalangitan. At Panginoon, salamat sa mga biyaya at pagpapala mo. Pagpapala sa gawa ng aming mga kamay, ang mga pagpapagal, paghahanap buhay, pagtatrabaho, pagninegosyo ng iyong mga anak, O Diyos Ama. Patuloy mo silang pagpalain, pasaganain. Continue to bless and prosper the works of their hands. Continue to provide for them. Grant us an open heaven, Lord God Almighty. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior, richly provide for us, O Lord. Generously provide for us, O Lord. Hallelujah. May we live an abundant life. May we live a fruitful and productive life in the name of Jesus Christ. Hallelujah, in Jesus' name. Panginoon, alisin mo ang mga bagay na umahadlang sa aming buhay upang ang iyong masagaan at pagpapala ay dumaloy, Panginoon. Rumagasa sa aming mga buhay, Panginoon. Sumagana, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa aming buhay. Alisin mo ang mga hadlang, lalo ang kaliitan ng pananampalataya, lalo ang mga pag-aalilanan, pagdududa, Panginoon. Buksan mo ang aming kaisipan. Sow faith in our hearts. Panginoon, magtanim ka ng pananampalataya sa aming puso. At sa pamamagitan ng pananampalataya ito, O Diyos, ilalagang po sa aming mga puso. Magkaroon kami, O Diyos Ama, ng isang buhay na kami mismo ay mamamangha, magtataka, O Diyos, at magpupuri at magpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Batay sa iyong salita, you will fill us with all good things. You will open our mouths and fill us with laughter. Panginoon, bubuksan mo ay mga bibig ng ay mga labi at pupunuin niyo ito ng halakhak sapagkat kami na yung mga anak na minamahal mo, O Diyos, ay pagtatagumpay mo sa aming mga buhay. Palalayain mo kami sa lahat ng aming mga utang. Babayaran mo, O Diyos, aming mga utang. You will richly provide for us. Ang mga anak namin, mga kabataan, makakatapos, pag-aaral hanggang kolehiyo, Panginoon, bibigyan mo ng magandang kinabukasan. Bibigay ka ng opportunities para kami magkaroon ng sariling ikabubuhay, ng negosyo, Panginoon, ng bagay na mahirap imposible sa iyo. And you will protect our sources of income in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Payayamanin mo, O Diyos, pasasaganahin mo ang mga miyembro ng BCM. Payayamanin mo, O Diyos, ang iglesia ito dahil lalakihan mo ang aming pananampalataya. You will take us through levels of faith, steps of faith, Lord God Almighty, and that we might see the amazing things, the awesome things, the wondrous things that you want to do in our lives. Your perfect will, plan, and purpose for our lives
be done for your glory. In Jesus' name, amen. Let us pray the prayer the Lord has taught his disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory, forever. Amen. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Nagbukas tayo ng ating Biblia sa Mateo, Kabanatang 28. Mula sa talatang 1, sa magandang balita Biblia, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at uupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus ay pinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat ng ating mensahe, ang kahalagahan pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, ang kapatawaran ng kanyang kasalanan, dahil si Jesus ay nabuhay na muli, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa kanyang pangalan lamang. Sa Lucas, Kabanatang 24, talatang 47, Luke chapter 24, verse 47, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem, upang ang sino mang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, kailangan siya ay sumampalataya sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Amen? Walang ibang kapatawaran, walang pagpapatawad ng kasalanan maliban sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya gusto mong patawarin ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan, kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kailangan mong sumampalataya sa kanyang pangalan, dahil ang pangalan niya lamang ang binigyan ng karapatan ng Diyos Ama sa langit upang ang lahat ng kasalanan ng sinuman ay patawarin at limutin ng Diyos. No? All sins will be forgiven, and all sins will be forgotten. Remitted, inaalis, remitted. Only in the name of Jesus Christ. Amen? Hindi kayo naniniwala. Amen? O lahat ng kasalanan, Lord, sa pangalan mo, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. The moment you say it, you will be forgiven. Because only in His name, only in the name of Jesus, is there forgiveness of sins.
Ngayon, bago ka patawarin, kailangan mo magsisi, no? Sa kanyang pangalan, pangalan ni Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan dapat ipangaral. So, kailangan ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay gagawin sa kanyang pangalan lamang. Magsisisi ka sa pangalan ng Panginoon, magsisisi ka dahil inuutusan ka ng Panginoon. Pero ano ba ang pagsisisi? Ang pagsisisi una ay pagbabago ng kaisipan. Ang pagsisisi ay pagbabago ng kaisipan. Napakahirap sa tao ang aminin na siya'y makasalanan, ang aminin na siya'y nagkakasala. Ang isang tao nagsisisi, ang isang tao tunay na nagsisisi, nababago ang kanyang isip, makikita niya sa paningin ng Diyos kung sino talaga siya. Aamin siya na siya'y makasalanan at siya'y nagkakasala. Yun yung pagsisisi. Ang pinakamagandang ilustrasyon nito, sa pangalawa, pagbabago ng gagawin mo o ng direksyon ng iyong buhay. Pagbabago ng gagawin mo o ng direksyon ng iyong buhay, nagbago ang iyong kaisipan, babaguhin mo ang iyong gagawin, babaguhin mo na ang ginagawa mo sa buhay, babaguhin mo ang direksyon ng iyong buhay. Ang pinakamagandang ilustrasyon nito, halimbawa, bago salta ka sa Manila, nagkataon na sa LRT ka sasakay, no? From Sukat to Roosevelt o yung Fernando Poe Jr. Avenue na ngayon. Pero ayaw mo magtanong, ayaw mong humingi ng direksyon, sumakay ka ngayon, papunta ka halimbawa ng Baclaran, sa isang istasyon ka, papunta ka dapat ng Baclaran, ang nasakyan mo, papunta ka ng Santa Cruz. So, mali ang direksyon ng tren na nasakyan mo. Pero papunta ka ng Baclaran, yung nasakyan mo ay papunta ng Santa Cruz. Ngayon, dahil nag-aalala ka na, baka mali nga yung direksyon mo, nagtanong ka, papunta ba saan ang tren na to? Papunta sa Roosevelt, Fernando Poe Jr., papunta sa Santa Cruz. Ako, nagkamali ako. So, nalaman mo nagkamali ka, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Bababa ka muna doon sa tren. Lilipat ka sa kabila, sasakay ka ng tren na papuntang Baclaran. Yan ang pinakamagandang ilustrasyon ng isang taong tunay na nagsisisi. Na bago ang isip mo, babaguhin mo na rin ang direksyon ng buhay mo. Dati, sa luwas, sa kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, lumalaban ka sa kalooban ng Diyos, so talaga nagsisi ka, nagbago ang kaisipan mo, magbabago ang direksyon mo, ngayon naman sasabihin mo, Panginoon, gusto kong sumunod sa kalooban mo. Kapag yan ang resolusyon ng isang tao, siya isang tao tunay na nagsisi. At dahil ikaw ay nagsisi, ang kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Hesus, tatanggap ka ng kaligtasan. No? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12, Acts chapter 4, verse 12. Sa Kanya lang matatagpuan ang kaligtasan sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, sapagkat walang ibang pangalan. Pangalan lang ng Panginoong Hesus, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Magandang balita, Biblia, ginawa na lang buong daigdig. Pero ang original, silong ng langit, under heaven. Under heaven. Can you imagine under heaven? Ang lawak ng sakop ng under heaven. Kapag kasali ng magandang balita, Biblia, buong daigdig, maliit lang ang daigdig. Under heaven, silong ng langit, napakalawak nun. Kung may mga nilalang sa Mars, kahit yung mga nilalang sa Mars, kailangan sila magsisi at kailangan silang sumampalataya sa Panginoong Hesus upang sila ay
maligtas. Sapagkat sinasakop ang sangnilikha, sinasakop ang buong sansinukob, silong ng langit. Sa silong ng langit, under heaven, walang ibang pangalan para tayo maligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Palakpak nga sa Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. Yes. Palayakin natin yung katamlayan sa atin. No? Katamlayan sa ating katawan. Kailangan tayo ay full of energy. Amen. Buhay na buhay. Amen. Naglilingkod tayo sa buhay ng Panginoon. Ang kaligtasan ay sa kanyang pangalan lang. Pangatlong punto na yan. Pang-apat, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus ay nagpapatunay. Ang kanyang kamatayan ay nagbayad sala, atoning death. No? Kamatayan niya ay nagbayad sala. Kung hindi siya nabuhay na mag-uli, ang kanyang kamatayan ay ordinary death. Karaniwang kamatayan lang, tulad ng sino man. No? Pero dahil siya nagbangon buhat sa mga patay, dahil siya ay nabuhay na mag-uli, ang kanyang kamatayan ay talagang nagbayad sala. Romans chapter 4 verse 25. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Kaya kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoong Yesus, hanggang ngayon, lahat ng tao ay nasa kasalanan pa rin. Amen? Amen? Kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoon, wala ni isa man ang mapapatawad, wala ni isa man ang maliligtas. Yan ang napakahalaga, kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa unang Korinto, kabanatang 15, 1 Corinthians chapter 15, sabi rito sa verse 14, kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoon, walang saysay ang pananampalataya sa Kanya, walang katuturan. Kung ganon, talatang 15, 1 Corinthians chapter 15, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Sa iyo mabuti, kundi siya nabuhay na mag-uli. Nananatili pa tayo sa ating mga kasalanan at walang saysay, walang katuturan ng ating pananampalataya sa Panginoon. No? At tayo'y katulad ng karamihan, tayo mapapahamak. Kaya yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus ang nagpatunay na yung kanyang kamatayan sa krus ay kamatayan nagbayad sala. Binayaran niya ang ating mga kasalanan, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan dahil siya'y namatay at siya'y nagbangon buhat sa mga patay. Amen? Amen? Panglima, ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Roma kabanatang 1, talatang 3 at 4, Romans chapter 1, verses 3 and 4.
Ang magandang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. So, paano natin masasabi na si Jesus nga ay anak ng Diyos? Dahil siya nabuhay na magmuli. Lahat ng kanyang itinuro, lahat ng kanyang ipinangaral, lahat ng kanyang mga himalang ginawa, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas, mga masasamang espiritu, pagpapalaya sa mga inaalihan ng masasamang espiritu, lahat ng mga himalang kagalingan ng kanyang ginawa, sinelyuhan ng Diyos dahil ibinangon niya buwan sa mga patay ang kanyang bugtong na anak. Kaya yung validation, yung selyo na si Jesucristo nga ang anak ng Diyos, naganap o napatunayan dahil siya ay nagbangon buwan sa mga patay. Amen? Ngayon, pwede nating sabihin, bakit hindi nagpakita ang Panginoon sa lahat ng tao? Bakit nagpakita lang siya sa mga alagad? Ba't di siya nagpakita sa lahat ng tao para patunayan na siya ang anak ng Diyos, siya yung Mesiya, siya yung Panginoon, siya tagapagligtas? Bakit sa mga alagad lang? Nakita na nga siya. Ang mga tao sa kapanahunan na siya ay nagkatawang tao, when Jesus Christ became a man, when God was manifested on the flesh, nakita na siya ng mga tao dun sa panahon na naroon siya sa Israel. Pero pinaniwalaan ba siya? Pinaniwalaan ba siya? Hindi nga siya pinaniwalaan. Unang-una ng mga religious leaders. Ano ang tingin sa kanya? Ang mga religious leaders, ang mga Pariseo at Escriba, ano ang tingin sa kanya? O maging ng mga Sadduceo. O yun yung mga religious leaders at the time. Scribes and Pharisees and Sadducees. Mga Sadduceo, mga Pariseo at mga Escriba. Mga religious leaders, mga chief priests. Ano ang tingin kay Jesus Christ? Ano ang tingin? Impostor. Tingin sa kanya, impostor. Ano pa? Sa Gospel of John, sinasabi na siya ay inaalihan ng demonyo. Is possessed by the devil. O is demon-possessed. Kahit yung kanyang ina sa laman, si Maria at mga kapatid, sa una, at tingin sa kanya, nasisiraan siya ng ulo o nasisiraan siya ng bayo. Pinaniwalaan ba si Jesus sa kabila ng kanyang mga ginawa? Gumawa ng mga himala, nagpagaling, na nagtanong nga si Juan Bautista, John the Baptist, nagtanong sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, kayo ba hinihintay namin o may iba pa? Mga oras na yun, nagpagaling ang Panginoon. Bulag nakakita, pipi nakapagsalita, mga pilay nakalakad, lumaya yung mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. Sabi niya, sabihin niyo kay Juan, ginawa na, at huwag siyang mag-alinlangan pagkat mapalad ang sumasang pananahil. Kahit nga si Juan Bautista, kahit si Juan Bautista, nagduda pa. Tama ba? May kausap ba ako rito? Okay, si Juan Bautista, nagduda pa. May mga alagad, naniwala ba kay Jesus? Sa una, hindi. Kasi anong ginawa nila? Nung hinuli na ang Panginoon, anong ginawa nila? Nagtakbuhan, nagsitakas. Sino lang ang naiwan? Si Juan, John the Beloved. Siya lang yung naiwan. Diba? Si Pedro, sumusunod-sunod, pero nung kumprontahin siya, ano sabi? Hindi niya raw kilala ang Panginoon. Diba?
So, nung nakahimlay pa ang katawan ng Panginoong Yesus sa libingan, takot na takot sila. Hindi sila lumalabas. At first, they do not believe that the Lord Jesus will rise from the dead. Kaya nagpakita nga ang Panginoon sa kanila para umbihin sila siya ang alam ng Diyos. And they believed when they saw the Lord Jesus Christ. Ang pinaka-classic na nagduda sa mga alagad ay si Tomas. Pero sabi niya, maliban makita ko ang kanyang mga kamay, maisuot ko ang aking daliri sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala na siya ay buhay na maguli. Nagpakita ang Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, suot mo ang iyong daliri sa aking kamay, pasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ano sabi ni Tomas? Ang sabi ni Tomas, my Lord and my God, aking Panginoon at aking Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Masampalataya ka na ba? Dahil nakita mo ako? Mapalad ang sumasampalataya kahit hindi ako nakita. So hindi kailangan ng Panginoong Yesus na magpakita sa lahat ng tao na siya'y nagbangon buhat sa mga patay. Kailangan sa mga alagad lamang para kumbinsin sila na siya nga ang anak ng Diyos. Dahil nagpakita siya, bago siya mamatay sa krus at bago siya muling nabuhay, hindi naman siya pinaniwalaan. Amen? Ano pa ginawa ng mga religious leaders sa kanya? Ibinigay kay Pilato para sintensyahan ni Pilato ng kamatayan. Sabi ni Pilato, wala akong kasalanan nakikita sa tao nito. Walang kasalanan ng tao nito, inosente ito. Ang sabi ng mga religious leaders, dapat siyang mamatay sapagkat ginagawa niya ang sarili niya na anak ng Diyos. O question pala ng religion niya, sige, kunin niyo siya, patayin niyo. Kayo bahala sa kanya. Binago yung akusasyon. Ginagawa niya ang sarili niya na hari. O ibig sabihin, from theological, religious issue, ginawang political. Ginagawa niya ang sarili niya na anak ng Diyos, hindi matanggap. Sabi ni Pilato, sige, sintensyahan niyo siya, balay sa batas niyo. Hindi marapat sa amin na patayin siya. Pero binago yung akusasyon. Ginagawa niya ang sarili niya na hari. Political issue lang. Kasi pag ginagawa mo ang sarili mo na hari, ibig sabihin, lumalaban ka sa emperador, ang Roma. O napilitan si Pilato na sentensya, pero gumawa pa rin siya ng paraan. Pinapili ang tao. Si Barabas o si Jesus. Sino ang pinili ng mga tao? Barabas. Kasi inudyukan ng mga pare, mga saserdote, ang isigaw ng tao ay pangalan ng Barabas. Kaya nagugas kami si Pilato. Diba? Wala akong kinalaman sa dugo ng tao ito. Now, hindi na naman ang mahulugan na hindi na siya guilty. Pero lahat yun, tinakda ng Diyos sa malaganap. Kasi yun ay propesiya. Tinalaganan ng Diyos na ang kanyang anak ay mamamatay sa krus upang ang kanyang pananugbo ang siyang ipagtutubo sa ating mga kasalanan. Pero pinatunayan niya na siya ay anak ng Diyos sapagkat siya ay nagbangon buhat sa mga patay. Kaya nga, ang ating pinananampalatayanan, ang ating pinaglilingkuran ay isang Panginoon na buhay. Amen? We serve a living Lord. We serve a risen Savior. Buhay si Jesus! Buhay si Jesus. Pag nagpupunyon tayo, hindi siya sakripisyo. Hindi siya inaalay na muli. Minsan lang namatay si Jesus, minsan lang sinakripisyo ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pag tayo nagkukumunyon, we are just
commemorating His death. Naalala natin ang kanyang kamatayan at ipinapahayag natin na siya'y babalik na muli ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amen? Kung kailan babalik ang Panginoon, hindi natin alam. Pero habang tayo binibigyan niya ng pagkakataon na mabuhay, malakas, magsilbi sa Kanya, gagawin natin. Pagkat yun yung ating huling punto. No? Pang-anim, ano yung pang-alim? Lahat ng mananampalataya ay dapat mabuhay para sa Kanya, na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Lahat ng mananampalataya, sabihin mo nga, malakas, ako'y mananampalataya. Malakas, ako'y mananampalataya. Anglisin natin, I'm a believer. O, lahat ng mananampalataya ay dapat mabuhay para sa Kanya. Sino yun? Sino yun? Si Jesus. Lahat ng mananampalataya ay dapat mabuhay para kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 2 Corinthians chapter 5 verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili. Hindi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa Kanya. Kanino ka nabubuhay? Kanino ka nabubuhay? Ano ang dahilan ng iyong pagkabuhay? Ano ang dahilan ng iyong pagkabuhay? Wala akong pag-usap dito. Mga bigil ba kayo? Ano ang dahilan ng iyong pagkabuhay? What is the purpose of your life? What is the purpose of your life? The purpose of my life is to live for Jesus. Amen. Ang dahilan bakit ako nabubuhay ay para kay Jesus. Amen. May pamilya ka, may asawa ka, may anak ka, hindi ka nabubuhay para sa kanila. Nabubuhay ka para kay Jesus. Habang malakas ka, paglilingkuran mo siya dahil pinag-alayan ka niya na kanyang buhay. Amen. Sabihin ba ni Lord sa'yo, anak, mamatay ka rin para sa akin. Sabihin ba ni Lord yun? Sasabihin ba ni Lord yun? Hello. Sasabihin ba ni Lord yun? Anak, mamatay ka para sa akin. Sasabihin ba ni Lord yun? Ang sasabihin ni Lord, anak, mabuhay ka para sa akin. Bakit hindi hinihingi ng Panginoon na tayo mamatay para sa Kanya? And I could be sure of that. Maring hindi hinihingi ng Diyos na mamatay ka para sa Kanya. Maring hindi hinihingi ng Panginoon mamatay ka para sa Kanya. Pero tiyak, hihingi ng Diyos, hihingi ng Panginoon, mabuhay ka para sa Kanya. Amen? Amen? Ako, nangarap pag-Korea. Bakit gusto ko makarating ng Korea? Para kumain ba ng kimchi? Ay dito makakain ka ng kimchi. Masarap ang kimchi, di ba? Pero masarap. Ba't ako pupunta ron? Papanalangin ko ang Korea. Kasi isang bansa sila dati. Pero dahil sa geopolitics, no? Labanan ng komunismo, labanan ng demokrasya, democracy versus communism, ang parting hilaga, North Korea, naging komunista. Ang South Korea, naging democratic. Maraming South Koreans ang Christian. Malakas sila sa prayer. Marami silang prayer mountain. I hope I can pray in the prayer mountain. Sana meron kami schedule na pupunta kami sa prayer mountain. I hope I can pray in the prayer mountain.
Malakas ang mga Koreano sa prayers. I would pray that in Jesus' name, at the right time, ma-reunite ang North at South Korea, magiging isang Korea, at yung pamumuno ng diktador sa North Korea, matatapos na, lalaya ang mga North Koreans. Kasi yung teaching ng leader nila, siya yung dinudiyos. Siya yung dinudiyos. Para siyang Diyos. Hindi kilala si Jesus. So saan ba pupunta ang mga North Koreans? Saan sila mapupunta? Saan mapupunta ang mga North Koreans? Impyerno. Amen? Hindi nyo alam ang Biblia nyo. Saan mapupunta ang mga North Koreans? Impyerno. Ngayon nga lang, impyerno na buhay nila eh. Hirap na hirap sila. Yung pinuno nila, yung gobyerno nila, gumagastos ng malalaking pera para sa armas, hindi para sa pagkain. Kaya lahat ng paghahari ng tao na laban sa Diyos dapat ibagsak. At para yan ay mabagsak, para yan ibagsak, nag-uumpisa yan sa pananalangin. Alam niyo ang ating bansa, Pilipinas, napakalaki ng habag ng Diyos sa Pilipinas. Napakalaki ng habag ng Panginoong Yesus sa Pilipinas. Amen? Malayo nakakapangaral dito ng Ebanghelyo. Sa United Kingdom, hinuhuli na nangangaral sa lansangan. Nababasa ko, nalulungkot ako. Ang daming mga lingkod ng Diyos, mga English o mga British, na in-raise up ang Panginoon, mga nakalipas sa panahon, tulad ni John Wesley. Pero ngayon, bawal na mangaral sa lansangan. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ang pantawag ng Diyos sa mga taong pinili niya. Para yung mga taong pinili niya na maligtas, makaresponde, makatugon ng may pananampalataya kay Jesus, dapat may pangangaral. Kaya sa pangangaral ko, mga kapatid, hindi naman nakikita yan sa video, pero nakikita ko yan. Maraming umuupo sa tabi ko, actually. Hindi nga na nakikita sa video, no? Hindi naman tabi-tabi. Malapit lang sa akin. Tulad nung ako'y nangaral sa Litex Road sa Quezon City, ang daming umuupo sa likod ko. Yun yung mga taong pinili ng Diyos. Pati yung mga traffic enforcer, nakikinig sila. Kita ko agad kung sino yung mga nagre-responde. Pero yun ay isang bahagi lang na kailangan magawa. Kasi meron pang ibang dadalhin si Lord na mangangaral para sa kanila. Para sila madala sa tama, sa matuwid, sa liwanag. Ganon din dito sa atin. I've been praying for many people to be saved in Agoncillo. At ang mga leader ang dapat nahahayo para mangaral. Amen! Amen! Nawa, mga leader humayo talaga. Kasi maring wala ka nakikita na bunga ng pangangaral mo, pero yung may isang bahagi lamang na nais gawin ng Diyos o nais ipagawa ng Diyos para yung tao pinili niya kung siya maligtas, madala sa tama, madala sa liwanag. Kaya huwag mo ipagkait yung pwede mong magawa, maliit na contribution mo. Ako nga, tuwan-tuwa. Ang nakikita ko, maring leader, maring pastor, nagtsatsaga sa mga bata. Tuwan-tuwa ako. Mahabang panahon ang gugugulin nila. Bata, elementary. No? Hinahasi ka ng Word of God. Mahabang panahon. Kasi, tatanda, lalaki pa ito. Pero praise God, may mga leader o may mga pastor na nagtsatsaga sa mga bata. Hanggang hindi natin ay intindihan
Ang kaligtasan ng isang tao ay isang proseso. Ibig sabihin, gagamit ang Diyos na maraming sirkumstansya, gagamit ang Diyos na maraming pangyayari, gagamit ang Diyos na maraming pagkakataon, gagamit ang Diyos na maraming mangangaral para ang isang tao makakilala sa Panginoon. Hindi namin maisip na yung maliit na kontribusyon natin ay mahalaga pala. Nagtanong na, sabi nga ni Sister Gina sa akin, ang nagsimula dito ay isang babae. Tama ba? Tama ba? Ano pangalan nun? Luella. Diba? Baptist ata siya. Kailangan may magpapasimula. Siya ginamit ng Diyos sa pagpapasimula. Para yung mga taong pinili ng Diyos, gustong maligtas ng Diyos, maging bahagi ng BCM. Kaya ito, binibigyan diin ko ito kasi baka naghahanap agad tayo ng bunga. Na pag nangaral, may naborn again agad, may nakakilala agad sa Panginoon. Posible naman yun. Bakit hindi? Kung makapangyarihan yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Pero ordinarily, God will use many people, many circumstances to bring a soul to salvation to Christ. Maring ang bahagi mo lang tagapaghasi. Maghahasi ka lang. Ang Diyos naman, gagamit din ng ibang tao para doon sa hinasikan mo, aanihin siya at maalagaan siya. Huwag mong ipagkait yung maring sa tingin mo, maliit na magagawa mo, maliit na kontribusyon mo. Gawin mo kung talagang nabubuhay ka para sa Panginoon. Amen? Amen? So, kasi yung last part ng ating mensahe, ba? Lahat ng mananampalataya ay dapat mabuhay para sa Kanya, para kay Jesus, na namatay at muli nabuhay para sa kanila. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At nais ko kayong hamunin muli sa pag-aalay ng inyong buhay sa Panginoon. Just like to challenge you to offer your lives, offer yourselves to God. Alam nyo, hindi dapat hadlang hindi ako magsisimba kasi wala akong ikapu. Hindi ako magsisimba dahil wala akong kaloob. Ang pinakamahalagang may alay mo, ang pinakamahalagang kaloob mo ay ang buhay mo. Amen? Wala kang pang ikapu, wala kang pang offering, pinakamahalagang pa-offer mo, buhay mo. Kasi kung talagang i-offer mo buhay mo kay Lord, pagpapalain ka ni Lord. Pag pinagpala ka ni Lord, meron ka lang pang tithes, meron ka lang pang offering. Pero kung tamad ka, marami kang katuwiran, hindi ka magsisimba, ano man dahilan, hindi mo alam yung pinakamahalagang may alay mo sa Diyos, ang buhay mo. I would like to challenge you to offer your lives to God as we close this message.